Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, partikular sa Israel, Lebanon at Gaza, agad-agaran naging kilos ng ating pamahalaan. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigit 1,000 overseas Filipino workers or OFW at kanilang mga pamilya ang matagumpay na nailikas at na-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Sa panguna ng Department of Migrant Workers or DMW at Department of Foreign Affairs, DFA, kasangga ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ngunit ang pag-uwi ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng mas malaking hamon, ang muling pagbangon. Dahil ito ay sinusulong ng pamahalaan ng isang mas malawak na hakbang, ang reintegration upang tiyakin na ang ating mga kababayan ay may magandang kinabukasan sa sariling bayan. Ngayong araw masasaksihan natin ng bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network, Regional Fair at ang balikturo ay Heroes Journey Way Home bilang bahagi ng pagdiribang ng OFW Week. Ako po si Jalen Senyal at live nyo kaming napapanood sa mga official channel ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. Muli, magandang umaga po sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Maupay nga aga, ha inyong tanan. At ngayong araw makakasama rin natin si Mr. Walter Wawi Cantero mula sa Department of Migrant Workers o DMW upang bigyan tayo ng mas malalim na pag-unawa dito sa ating event ngayong araw. Magandang araw po, Sir Wawi. Yes, magandang araw, Jalen. Magandang umaga. Magandang araw din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nandito ngayon at nakikinig sa ating programa. Magandang umaga po. Live po nating nasasaksihan ang pagdating ng ating Pangulo kasama sila DMW Sec Hans Leo Kakdak at Deputy Secretary Sonny Angara. Live natin nakikita ang Pangulo na binibisita ang Marketplace of Opportunities. Mga kababayan, hindi lang ito simpleng job matching. Ang focus dito ay ang tinatawag nating labor market reintegration, tinitiyak ng ating pamahalaan at ng katuwang na ahensya na ang global skills na nakuha ng ating mga kababayang OFW sa abroad ay tugma sa kailangan ng ating mga lokal na industriya para maiwasan ng job mismatch at mabigyan sila ng match na trabaho sa kanilang skills. Bukod pa dyan, para sa mga nagnanais maging boss sa kanilang sariling negosyo, mayroon din mga livelihood entrepreneurship track kung saan may access sila sa microfinancing at business training. So yan, Sir Wawi, bago tayo mag-deep dive para sa kaalaman ng ating mga viewers, ang kasalukuyang reintegration effort na ito ay hindi lang basta event, ito ay bahagi ng isang end-to-end support system ng pamahalaan mula sa paglikas sa kanila sa krisis hanggang pag-uwi dito sa bansa. Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa atin ngayon ng kaunting background patungkol sa ating event ngayong umaga? Actually, itong event natin ay under po siya ng National Reintegration Network in partnership po ng ating mga iba't ibang ahensya po dito sa buong Pilipinas. Opo, ito ay tinatawag nating whole of nation approach. Ang pauna pong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong activity ay upang mabigyan ng importansya at mabigyan po ng kaukulang serbisyo yung atin pong mga OFW, lalong-lalo na po yung mga apektado ng ating conflict sa Middle East. Kailan po nagsimula at hanggang kailan po magtatagal po itong ating programang ito? Actually, ang ating pong programa, Jalan, ay nagsimula. Meron na po siyang mga activities na nangyari prior pa po doon sa ating pong programa. Ngayon, I think it's the second pilot po dito sa Tacloban City. At naririnig ko, meron din po tayo sa Coronadal, magkakaroon din po. So, pangalawa po, at tuloy-tuloy po ito na programa na gagawin po natin para sa ating pong mga OFWs at maging sa ating pong mga pamilya ng OFWs po. Sir, bakit dito sa Leyte napili ang venue para sa regional fair ngayong OFW? Yes, kasi sa Leyte, more or less meron tayong 104 repatriated OFWs coming po sa Middle East. So isa yan sa tiningnan ng atin pong opisina at maging ng ating mga direktiba po ng atin pong head office na mag-conduct dito sa Tacloban City particularly kasi sa Leyte po, isa ito sa pinakamalaking probinsya dito, Jelan. So, meaning, medyo marami po din ng OFWs, hindi lang sa Leyte, sa Region 8, sa kabuuan ng Region 8. Kaya po dito ilinigay yung atin pong programa ngayon para po mabigyan sila ng kaukulang serbisyo. So, Sir Wawi, ito pong regional fair na ito, anong pong mga serbisyo yung pwedeng matanggap po ng ating mga kababayan? Ano pong mga programa yung mga nandito yung mga partner agencies natin? Okay, aside po sa, siyempre po, as the lead agency po ngayon sa programang ito, Department of Migrant Workers, meron tayo diyang reintegration program under the Department of Migrant Workers. Meron din tayo po diyang yung ating mga protection division, nandyan po, and of course, yung mga processing po ng overseas employment certificates, meron din po tayo on-site ngayon. Meron din po tayong serbisyo, meron tayong in-invite na 7
recruitment agency local para po sa ating job fair, mini job fair, at meron po tayong 5 na international po na mga recruitment agencies overseas. And well, in fact, meron din po tayong mga partner agencies naman, katulad ng OWA. Nandyan po ang OWA, katuwang po natin sila sa reintegration programs and repatriation efforts. Katuwang din natin po ang iba't ibang hensya katulad ng DSWD, TESDA, yung ating pong programa sa mga psychosocials, and of course sa DOH po. So marami po tayo ngayong siksik-liglig at umaapaw dyan yung ating mga kasama na nandito ngayon sa mga for the whole of government approach po. So sir, itong sa programa natin, sa event natin ngayon, itong mga nag-a-apply, possible na ma-hire sila same day? Yes, most probably malaki po yung chance natin, lalong-lalo na ito ay mga skilled workers na natin abroad. So kung mag-qualify sila at i-confirm natin yan sa mga recruitment agencies, possible yung tanong mo na possible talaga na ma-hire sila ng atin po na mga recruitment agencies na available ngayon umaga. Sir, pwede niyo po bang i-explain sa atin kung ano po itong National Reintegration Network or NRN? Okay, Jalan, yung ating pong National Reintegration Network ay isang programa po ng Department of Migrant Workers upang mas mapalapit pa sa ating mga OFWs and their beneficiaries ang mga programa ng gobyerno. Ito po ay way ng Department of Migrant Workers para po mabigyan sila ng pagkakataon doon sa mga serbisyo na mayroon ang iba't kaagapay. Actually, ang concept niyan is kaagapay natin ang ating mga partners. So may mga programa sila para sa ating OFWs, hindi lang sa OFWs, maging sa kanilang beneficiary. Kung baga, one-stop shop natin po silang pinunta, linagay ngayon dito sa National High School, Leyte National High School. So itong NRN, sir, nabasa ko nga sa ilalim ng tema Bagong Pilipinas na binuo na ang isang whole of government approach, nakatindig po to sa 3 haligi po. Yes, nakaangkla po. Ito, may kabuhayan tayo, meron din po tayong kaalaman, tsaka yung isa po ay meron tayong kalinga, of course, welfare, meron knowledge, and of course, yung kabuhayan, the reintegration po program. So yan, isa-isahin ko lang tong mga haligi kung saan nakaangkla po itong NRN natin. So, sa unang haligi, mga kababayan, kalinga, dito ay tinitiyak natin ang psychosocial well-being ng ating mga repatriates mula sa mental health support hanggang sa social protection. Kaagapay nila ang DSWD at OWA upang maibisa ng trauma at stress ng kanilang pinagdaanan. Ikalawang haligi, ang kaalaman. Pinangungunahan ito ng DepEd, katuwang TESDA at SHED. Binubuksan natin ito bilang pinto para sa skills development at edukasyon, hindi lamang para sa mga OFW, kundi maging sa kanilang mga anak. Ang huling haligi, kabuhayan, ito ang ating marketplace of opportunities. Dito matatagpuan ng job fairs, livelihood grants at puhunan para sa mga nagnanais magtayo ng kanilang sariling negosyo. So sir, since nabanggit ng OWA, may mga livelihood grants tayo at scholarship na binibigay ngayong fair, na paano po sinisiguro ng DMW na magiging pangmatagalan or sustainable yung gantong mga grants, sir? Yes, tama. Actually, magandang tanong yan, Jalen, no? Kasi sa ngayon, sa opisina, yung ginagawa natin sa Department of Migrant Workers, meron na po tayong isinali na mandatory trainings. Itong trainings po na ito ay hindi po para sa atin, kundi para po sa ating mga kliyenteng OFW, kasi hindi po laman lahat ng ating mga OFWs alam ang tamang proseso ng pagnenegosyo. Kaya meron tayong mentorship. So nagkakaroon po tayo ng partnership with the Department of Trade and Industry para po sa entrepreneurial development training nila. At the same time po, meron tayong financial awareness seminar at small business management training na ginagawa. Kami mismo ang nagkakandak, yung ating mga labor and information officers po sa DMW. Kami po yung nag-generate, kami po ang nagbibigay, nagpa-facilitate for the training. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na yung tinatawag natin na monitoring. Kasi hindi lang sa pre, kumbaga during ng pagbigay, and of course the post. Ano na yung nangyari? Kasi binibigyan natin sila ng chance na magkaroon, na ma-feature yung kanilang mga products. So through our buy local, buy OFW, mini-monitor natin yan sila, Jalen. Pag-check natin, ma'am, naging successful ba yung inyong reintegration program? Pupuntahan natin, monitor natin din. Isa yan na binibigyang diin ni DMW kasi hindi lang po siya sa pre, during ng magbigay, kundi meron din tayong monitoring para makita talaga natin na may napuntahan yung kanilang livelihood grant. So yan po ang isa sa mga ginagawa natin para po makita natin ang sustainability. And well, in fact,
rine-refer pa po natin sila sa partner agencies like sa ating livelihood, nandyan yung DOLE. Pwede silang tumulong with DOLE. And of course, DSWD is very supportive with our programs. Kaya nasisiguro natin na pangmatagalan, nagiging sustainable yung kanilang pong livelihood grant na binibigay natin. So sir, para sa mga nagtatanong, siguro may mga nagtatanong dyan sir, paano makakasali dito yung mga kababayan nating OFW na interesado sa ganito mga livelihood program, mga grants? Okay. Sa ngayon kasi, ang programa natin, dahil nga sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang gusto ay lahat po ng OFWs as much as possible ay magbigyan ng pagkakataon na makapag-livelihood grant. So ang nangyari po, last February 2026, ang guidelines po natin, dalawa tayong programa ngayon sa Department of Migrant Workers. Meron tayong tinatawag na Livelihood Development Assistance Program dati. Ngayon, ginawa po siyang expanded. Bakit po expanded Livelihood Development Assistance Program? Maski sino, sea-based ka man, land-based ka man, nag-TNT ka man, unfortunately, hindi ka nakatapos ng kontrata mo or natapos yung kontrata mo, umuwi ka na sa bansa at willing kang magnegosyo, willing kang mag-mandatory training, mabibigyan ka ni DMW ng 15,000 grant po na livelihood. So sir, paano naman nakakatulong yung mga gantong regional fairs sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya dito sa Eastern Visayas? Yes, mapapalakas po natin yung ating pong economy dito po sa Region 8, lalong-lalo na kasi itong programa na ito, nandito po lahat ng ating mga ahensya sa gobyerno. And sabi ko nga kanina, meron tayong employment facilitation, kagaya ng hinighlight ng DepEd, SPIMS. Pag masali ka doon, maging teacher ka, so meron ka ng employment. So makakadagdag yan sa atin po, sa ating economy kasi may trabaho tayo. And of course, meron po tayo ditong mga katuwang na nandito ngayon, Department of Labor and Employment, pwede sila sa ating tupad programs sa livelihood natin ng DSWD. So nandito sila lahat, nandito yung ating mga OFWs, makaka-avail sila ng programa, employment facilitation, makakadagdag po yan ng ekonomiya ng Rehiyong 8. So sir, ito, ngayon nga nabanggit niyo yung mga SPIMS. Sir, pwede po ba natin i-explain sa mga kababayan natin kung ano po itong SPIMS? Yes, Jalen, yung SPIMS ay tinatawag po natin itong Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir. Ang programa po ito ay isang programa po, inisyatiba po ng Department of Migrant Workers through the National Reintegration Center for OFWs, kung saan po yung atin pong mga OFWs na let passers, pumunta sila ng abroad. Unfortunately, hindi nila natapos ang kontrata nila or gusto na nilang bumalik dito sa Pilipinas, maaari po silang mag-apply sa ating SPIMS program sa Pinas Ikaw ang Ma'am Answer. Ang isa dito sa pinaka-advantage niya, hindi mo na kailangan mag-undergo ng process, yung normal process. Meron na po tayong specific lang na mga plantilla positions para po doon sa programa dahil nakapaloob po ito sa isang law, isang pong Republic Act. So, maganda po itong chance para doon sa mga OFWs natin na let passers na nasa abroad na gusto nang umuwi at magpatuloy ng kanilang empleyo dito po sa ating bansa. Sir, para sa mga wala naman po ngayong araw, na gusto pa rin pong magkaroon ng maging bahagi ng programang ito, paano po makaka-access yung mga serbisyong ito, yung mga OFWs na hindi nakarating dito sa venue natin ngayong araw? Actually, Jalen, yung pagkakaalam ko po, hindi ito ang magiging una at huli. Meron pa po. Yan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ng programang ito hindi lamang ang pag-uwi ng ating mga kababayan, kundi ang kanilang muling pagbangon. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng pamahalaan, pribadong sektor at ng sambayanan, ang bayanihan ay nagiging konkretong aksyon. Dahil ang ating mga OFW ay hindi lamang bagong bayani, sila ay haligi ng isang matatag na bagong Pilipinas. Muli, ako po si Jalen Senyal. At ako naman si Wawi Cantero ng DMW Region 8. Magandang araw po sa inyong lahat.